Nababahala na po si Chief Justice Lourdes Sereno sa lumulubong bilang ng mga napapatay sa kampanya kontra droga. Dahil din sa dumaraming kaso kaugnay sa droga, nagdagdag na ng mahigit 200 korte ang Supreme Court. At nakatutok si Lia Manialac del Castillo. Nakakaalarma na raw ang tumataas na bilang ng mga naitatalang patayan dahil sa drug war ng gobyerno ngayon, ayon mismo kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero sabi ng punong mahistrado, walang magagawa ang Korte Suprema sa ngayon hanggat walang naghahain ng petisyon sa kanila na kumukwestiyon sa mga ito. The courts cannot rely on what it sees in the media. The one that is required to make a stand or a position in the matter under the Constitution is the Commission on Human Rights. The Constitution requires us to be the last actor in this area. It is not because of shyness or reticence or lack of courage. It is because that is the constitutional design. Because we are required to be very fair while all the investigations are going on out there in the field. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 100,000 ang mga nakabinbing kaso sa iba't ibang korte sa bansa na may kaugnayan sa iligal na droga. At dahil sa patuloy na drug war ng gobyerno, patuloy pa raw ang pagtaas nito. Kaya ang Supreme Court nagdagdag ng 240 pang korte para duminig ng mga drugs cases. Ayon kay Sereno, maraming drug-related cases ang madaling nababasura at natatalo dahil na rin sa kagagawan ng mga pulis. Katunayan, isang dating military official nga raw nakasama sa isang high-profile drug raid na nai-report pa sa media ang napilitang palayain ng judge. No case was filed against that drug suspect. So our judge was forced to release him principally because there was no longer any legal basis to continue holding him in detention. We request therefore that the judiciary not be blamed when other agencies fail to either file the appropriate charges or present sufficient evidence against drug suspects. Bukod sa dami ng mga kaso, masyado na rin daw marami ang mga nakukulong, kaya't nagpalabas na sila ng guidelines para maiwasan ang congestion sa mga preso. Ayon kay Sereno, hindi kayang pigilan ng korte ang pagpasok, pagbebenta at paggamit ng iligal na droga sa bansa. Pero maaari raw silang makatulong na mapigilang magkaroon ng anarkiya sa bansa. If courts, however, discharge their functions well, they provide the balance that will keep the social fabric intact, address people's cry for justice, and thereby prevent society's descent to anarchy. Minsan na silang naggabangga ni Duterte nang sulatan ni Sereno ang Pangulo matapos nitong pangalanan ang mga judge na di umano'y sangkot sa iligal na droga. Pero ayon kay Sereno, handa siyang makipagtulungan kay Duterte. I need to have very good relationships. We need to have very good relationships with the executive department. Regardless of which administration is in power, judicial reforms are not just for one administration. Lia Manialac del Castillo, nakatutok, 24 Oras.